Nakakuha na tayo ng kumpirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. No? At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. at talaga naman pong dapat matapos na, ha? Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video dito nga po sa naging live ni Attorney Harry Roque kamakailan, no? Kung saan isa daw pong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagkumpirma ng pagkakaroon ng isang malawakang kilos protesta upang labanan itong napakalaking korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa sa kasalukuyan, no? Pero wala pa rin po tayong balita at hindi pa rin po natin kumpirmado 'yan sa mismong Iglesia ni Cristo, no, dahil wala pa naman silang anunsyo patungkol po dito. At kung sakali naman mga kababayan na ito ay may katotohanan at matutuloy, alam naman po natin na ang samahan po ng iglesia ay napaka-solid po, no. At maalala po nga natin yung nangyaring peaceful rally, no, sa Luneta ay talagang halos mapuno po yung Quirino Grandstand, no. Hanggang dito po sa May Rojas Boulevard ay punong-puno po ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, no. Umabot po ata ng 1.4 million ang mga dumalo dyan. Dito pa lang yan, no, sa Maynila. Iba pa po yung mga ginawa sa iba't ibang mga probinsya sa bansang Pilipinas, no. At alam naman natin na yung panawagan ng Iglesia ni Cristo ay wakasan, no, ang malawakang korupsyon at wag isipin yung pansariling interes, no, at isipin yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. So hindi natin alam kasi mga kababayan, maaaring sabayan na din po ito, no, ng iba't ibang mga religious group or kahit tayong mga ordinaryong Pilipino na pumunta noong September 21st, no, dito sa Luneta, tapos pumunta din dito sa Mindiola na napakarami pong grupo ang dumalo dito po sa ginawang peaceful rally po para labanan po itong malawakang korupsyon sa ating bansa. So ito pong pinapakita ko sa inyo mga kababayan na video ay nangyari po nung nakaraang peaceful rally o national rally po for peace ng ating mga kapatid na iglesia, no. At dito po wala pong mga panawagan dito na bumaba kung sino man na nakaupo po sa gobyerno. Ang tanging gusto lamang po nila ay wakasan itong pamumulitika, no. Parang iwasan na nila mga kababayan yung pagkakawatak-watak dahil wala pong maitutulong po talaga to sa isang bansa eh. Kung wala pong pagkakaunawaan mismo sa loob ng gobyerno at yung ating mga leader ay nagkakagulo, wala po talagang maayos na patutunguhan itong ating bansa at talagang magsasuffer po nito yung mga taong bayan, no, na umaasa po sa pagkalinga sana at pag-guide, yung pag-lead ng ating mga hinalal sa mga pwesto upang tayo po ay pangunahan upang dalhin tayo dun sa mas magandang kinabukasan. Pero hindi po nangyayari yan ngayon kaya hindi natin alam kung ano yung tema naman ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo, kung ano naman yung kanilang isisigaw, no, dito po sa kanilang ikakasang rally. So marami na din pong nagtatanong bakit ang Iglesia ni Cristo po ay hindi pa lalabas ng bagong statement o bakit hindi sila sumasama sa mga ganitong kilos protesta na nangyayari po nung mga nakaraan, no. Kasi actually malaki talaga tong nangyayaring kilos protesta, no. Kaya lang hindi po sunod-sunod o hindi nagkakasundo-sundo yung mga organization nito, no. Yung mga leader po nila ay may mga kanya-kanyang agenda. So ito lang yung nakakalungkot na part kasi syempre isa lang naman yung ating gustong mangyari is wakasan at pababain yung mga korap na politiko. Wala tayong problema sa gobyerno mga kababayan kasi yung gobyerno andyan na yan.
Ang kinakailangan po nating palitan is yung mga nakaupo at yung sistemang ginagalawan po natin ngayon. Wala pong gustong pabagsakin ang gobyerno, no? Kundi gusto lang nating papalitan yung mga taong inakala po natin na makakatulong po sa atin, pero tayo po pala ay mas ilulubog, no, sa kahirapan. Kaya kailangan na po nating wakasan itong nangyayaring malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan, dahil patuloy po ang paghihirap ng ating mga kababayan, especially yung mga kabataan po, no, na talagang sila po yung magmamana ng lahat ng ito kung hindi tayo kikilos ngayon. So magtataka talaga kayo mga kababayan na kahit anong sabihin ng pamahalaan ngayon or ng administrasyon na kesyo maganda yung mga flow ng investment, maraming gustong tumulong sa Pilipinas at mag-invest, maganda yung nangyayaring programa ng administrasyon ng Marcos, bakit ganun, no? Hindi namamatay-matay itong mga kabilaang rally na may panawagan na wakasan at pababain na ang mga politikong korap na nakaupo ngayon, no, sa kasalukuyan. Ibig sabihin po niyan mga kababayan ay hindi na po naniniwala, no, ang taong bayan sa kung anong mga propaganda ng ating administrasyon. Kahit ano pang magagandang ibalita o mababangong salita ang kanilang i-publish o i-disseminate sa mga mainstream media, ay matalino na po yung mga tao, no? At isa nga po dito sa pagkawala ng ating kumpiyansa sa administrasyon is yung hindi nila pagpapakita ng transparency, no? Lalo na po sa isinasagawa pong investigasyon sa ICI na closed door investigation, at wala po tayong alam na ordinaryong Pilipino kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob dyan, no? At ano bang luto ang kanilang ginagawa, kasi up until no mga kababayan, wala pa rin pong nananagot, wala pa rin pong nakukulong, no? Puro investigation, puro probe. Ilang buwan na ang nakalipas, no? At patuloy nga po na nagkakaroon at sumusulpot yung iba't ibang issue na naman, no, na hindi pa nga tayo tapos doon sa flood control. Kasi ang isip nila, tayong mga Pilipino, mga kababayan, ay mabilis makalimot, no. Kumbaga pagka natabunan na naman yung issue na yan ay unti-unting mawawala. Pero dyan po sila nagkakamali dahil marami po tayong mga kababayan ang talagang nagbabantay at gustong mapanagot itong mga humalay sa ating alam niyo yon, sa ating kaban ng bayan, no, na talaga namang grabe yung ating sakripisyo diyan bilang isang mamamayang Pilipino, kaya talagang nakakagalit, no, kasi tayo po ay patuloy na nagbabayad ng buwis, nagbabayad tayo ng tama, at nakiki-cooperate tayo sa kanila, pero all of the sudden tayo pa rin po yung kawawa at dehado. Kagaya po nitong flood control project na sana po ay maganda po yung magiging epekto po para po sa ating Pilipino, pero nandahil po dito mga kababayan, napakarami pong mga kabuhayan ang nasira, maraming bahay ang nawasak at maraming buhay ang nabuwis dahil po sa hindi tamang paggamit ng flood control. Ang dami pong nalunod, ang daming napahama, kaya grabe talaga, nakakagalit talaga. Normal lang siguro 'to mga kababayan bilang isang Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, na talagang ikakagalit mo dahil iilang individual lang yung nagpakasasa, no, na habang tayo ay naghihirap at patuloy na maghihirap, no, at sila ay okay na anytime pwede na nilang layasan ng Pilipinas, kagaya ng nangyari ngayon. Marami na po ang umalis at halos ayaw nang bumalik. Syempre tangay-tangay na po nila ang mga bilyong-bilyong halaga ng salapi, no, na tiyak na kahit ano na nila yan, hanggang kamatayan na nila yan, meron na silang security sa kanilang buhay. Samantalang tayong Pilipino, kawawa tayo mga kababayan. So again, abangan po natin yung mga susunod na mangyayari, at again, hindi kumpirmado itong rally na to dahil wala pang official na statement ang INC. So muli, maraming salamat. Panoorin nyo po yung buong vlog or live ni Attorney Harry Roque para mas maintindihan nyo po yung kanyang naging topic. God bless everyone!